kingdom of heaven is at hand. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Yes. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Again, yung pinakamataas na papuri, pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Yes. Sige. Pray po tayo. Yes, Lord God, maraming pong salamat sa oras na to, Panginoon. This is the day that made you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa oras po ito, Panginoon. This is the day that the Lord has made, Panginoon. Salamat po na Ikaw ang siyang papupurihan namin ngayon, O God. At dinedeklaraan po namin, O Diyos, ang service na ito, Panginoon. Let your power, Panginoon, be upon them, Lord God, upon us, Lord God. In the name of Jesus, Lord God. Maraming pong salamat, Panginoon. Dinedeklara po namin ang iyong victory, Lord God, sa oras pong ito. At Ikaw, O God, na Ikaw lamang po ang mapapurihan, mapasalamatan, Lord God, sa oras pong ito, Panginoon. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, Lord God, sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen! Amen! Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Amen! Truly, that the presence of the King is in this place. Amen! The kingdom of heaven is here. Amen! And truly, that in the presence of God, there is fullness of joy. Amen! Kaya naman, sa oras na to ay tayo magpupuri sa Panginoon. Amen! At sa presensya ng Panginoon, tunay nga na langit ang ating nadarama. Amen! Hallelujah! Pag-ibig mo
magpupuri sa Panginoon ng may galak, may tuwa, may saya sa ating mga puso. Amen! Hallelujah! Masaya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap lang, puso ay naglalaho. May awit,
ng ngalan mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, salamat. Salamat sa iyong kapayapaan, sa iyong kagalakan, sa iyong kalakasan, Panginoon, na ibinibigay mo sa iyong mga anak, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, we acknowledge your presence. We acknowledge your presence, oh God. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Holy Spirit. Oh, continue to move, continue to move. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. O tunay nga, O God, na walang hanggan ang iyong katapatan, Panginoon, ang iyong kabutihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah. Despite, Panginoon, sa aming nararanasan, but still, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat sa aming mga buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon.
oh God, hindi ka nagbabago, Panginoon. Salamat. Salamat, Lord God, sa iyong pagkilos. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tunay nga na nararapat kang purihin, Panginoon, na nararapat kang sambahin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, oh God. In the name of Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy naming ibabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri. Basta salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige po. Tayo po ay darako sa ating pagbibigay sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Okay. So, sa Numbers chapter 18 po, verse 25 to 26, no? Ang sabi po dito, the Lord also told Moses, say this to Levites, when you receive the tithes from the Israelites, give the tenth of these tithes you receive. A tithe to the Lord. Sabi niya dito, give, no? The secret of happiness, no? Sabi dito, is learning to be content with what we have. Amen? Amen. Ang sikreto daw po, no, ng pagiging masaya, no? Pakisabi sa katabi mo, are you happy? Amen. Ay ang kailangan matutuhan daw po natin na makontento. Amen? Amen po? Ang sabi dito is learning to be content kung ano man po yung ipinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po? At ang sabi dito, whether it is much or little. So ang sabi dito, kung ito daw po ay hindi usapan dito, kung malaki o maliit, yung pagpapala na ibinigay ng Panginoon sa atin, matutuhan daw po tayong makontento. And learning how to live abundantly. Amen? Even with a little. Amen? Sabi niya dito, matutuhan daw din po natin. No? Sabi niya dito, no, na mabuhay kung ano yung meron tayo. Amen? Ito ay nanggagaling sa Panginoon. Amen? We should give, sabi niya dito, the tithe because it demonstrates that God is first in our lives. Amen? Ito pala yung dahilan. Kaya kaya natin ibinibigay yung para sa Panginoon. Ito daw po, no, ay nagde-demonstrate na kung paano si Lord Jesus ang nangunguna sa mga buhay natin. Amen? Amen po. Sabi nga po sa Matthew chapter 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Amen? Pag sumakita natin ang alin? Alin ang uunahin natin? Alin yung uunahin natin? Ang kanyang katuwiran at ang kanyang kaharian. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay matuwid. Ikaw ay pinagpala. Ikaw ay protektado. Amen. Kapag ang ating mga ikapot handog ay ipinagkakaloob natin sa Panginoon, naniniwala po ako, nananampalataya in return sa atin. Amen. 100-fold. Sino yung naniniwala dito? Multiplication. Amen. In the name of Jesus. Sige, taas natin yung ating mga kaloob sa Panginoon and let us pray. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito.
Lord, ibinibigay po namin ang aming mga ikaputhandog, tanda ng aming pagsamba, tanda ng aming pasasalamat, tanda, Panginoon, ng aming mga buhay na Ikaw ang aming inuuna, Panginoon. Salamat, Panginoon, at patuloy namin itong sineselyuhan sa pamamagitan ng iyong dugo, Panginoon. We are blessed. We are highly favored. We are loved, O God. Maraming salamat, Ama. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po, no? Bago po tayo darako sa salita ng Panginoon, amen. So, karagdagang announcement po. Amen. So, next Sunday na po, no, yung ating couples fellowship. Lahat po ng mga couples dito, taas ang kamay. Sabihin natin, ako yun! Balang may nalarang couples. Amen. Lahat nga po ng mga couples dito na nandito, taas ang mga kamay. Sige. Papsi, taas yung kamay, parang wala kang ka-couples. Yan. Taas yung mga kamay, lahat ng mga may couples. And then, paki-wave po yan. Amen. So, next Sunday po is our joint fellowship po dito po sa church. At yung mga anak po ninyo, kung meron man, so dalhin po ninyo and lalagyan po natin ng bagong tubig yung ating swimming pool dun sa baba. No? So, hindi po dahilan na yung mga anak natin, no, na hindi tayo mako-join, no, sa ating fellowship. Amen? So, sige po, ito pong sa mga susunod na araw po, no, hintayin na lang po yung announcement po, no, according po dito sa ating gagawin na fellowship. Amen. And in behalf po, no, ng IPJM, no, ng buong leadership po, nagpapasalamat po kami sa lahat ng sumuporta, sa lahat, no, na pumunta po, no, doon kay Madam Bebe, no. At naniniwala po ako, no, na siya ngayon, no, na habang tayo dito ay namimiss siya. Sino po yung nakakamiss sa kanya? Namimiss natin yung tawa niya, mamimiss natin yung TikTok. Mamimiss natin ang lahat, yung halakhak niya, especially yung kanyang luto. Amen. So ngayon, habang tayo ay namimiss siya, no, at siya naman po ay nag-e-enjoy na ngayon sa presence ng Panginoon. Amen. At ipanalangin po natin, no, yung kanyang pamilya, na sila po ay talagang tuloy-tuloy na po, no, sa nakita po kami na sila po ay mag-church, no, tuloy-tuloy. Kung anong sinimula ni Madam Bebe, deklarahan natin na sila ang tatapos. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo darako na sa salita ng Panginoon. Lahat po tayo ay manalangin, no? Tanda ng ating pagrespeto sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, Lord, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na to. Ang kaharian mo, Panginoon, ay narito na, Panginoon, Lord. Salamat sa kagalingan ng aming mga karamdaman. Salamat, Panginoon, sa pagbubuhay, Panginoon, ng pag-asa, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, na patuloy, nagre-reign ka, nagro-rule ka sa bawat isa sa amin dahil, Panginoon, Ikaw ay nagahari truly sa aming mga buhay. Lord, we confess and declare right now, God, fresh anointing, fresh revelation from your word, O God, ay patuloy na maging powerful, Panginoon, sa oras na to in the name of Jesus, O God. Maraming salamat, Ama. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, no? Ang ating pong pag-aaralan ngayon, ito po ay aking pinamagatang reversing the order. Okay? Reversing sa Tagalog, ito po ay bumaligtad, no? Okay. After creation, the tempter came along and got Adam and Eve to reverse the anti-created order by rebelling against what God said. Sabi dito, he questioned the truth of what God had told them and said they would not really die if they ate of the fruit from the tree of knowledge of good and evil. They would become like God Himself. In essence, they could be to themselves all that God wants to have been them. So alam naman po natin ang istorya, sino po yung nagbasa na sa book of Genesis, no? Mababasa po natin dyan in creation, Genesis chapter 1, no? Makikita natin dyan na kung paano nagsimula na ang tao ay nahulog o nabitag sa kasalanan. Because ang sabi po dito, may dumating na nanukso, no? Ang sabi dito, para makuhanan itong nilalang ng Diyos na ayon sa kanyang wangis. Sino po yun? Si Adam and Eve. At ang sabi po dito, dahil doon sa kanilang kasalanan, doon sa pagkakahulog ng kasalanan, ang sabi dito, yung plano ng Diyos, doon dinisenyo para sa tao, ang sabi dito ay na-reverse.
sa pamamagitan ng kanilang pagkakasalang nagawa dahil doon sa temper na dumating. Sino po yun? Ang dyablo. Amen? Kaya nga po, ang sabi dito, no, nagkaroon po ng rebellion, no, sa pamamagitan po, no, ni Adan at Eva, at ito daw po ay nagkaroon ng alin? No, ng reversing doon sa pagpaplano ng Diyos sa sangkatauhan. Amen po? Kaya nga po ang sabi dito na nagkaroon ng katanungan. No? Ang sabi dito, ang katotohanan about sa Biblia, about sa Diyos. Dahil nga po, meron pong nangyaring reversing from the Garden of Eden. Ang sabi dito, He told them and said that they would really die. Ang sabi dito, ang kasinungalingan ni Satanas, no, ay yun ay pinaniwalaan ng mga tao na nilikha ng Diyos. Kaya nga po ang sabi dito, from the tree of knowledge, no, sa pamamagitan, no, ang sabi dito na nagbibigay, no, kaalaman, no, nagbibigay ng kaalaman sa masama at mabuti. Ang sabi dito, at ang kasinungalingan dito, ang sabi niya, kapag ito ay kinain nyo, kayo ay magiging katulad ng Diyos. Amen? Ito po ang kasinungalingan na nailagay ng dyablo sa kaisipan ni Adan at Eva. Ang sabi dito, in essence, they could be themselves. Ang sabi dito, that God wants to have been them. Kaya nga po ang nangyari, that time, nung ang tao ay nagkasala, napahiwalay sa presensya ng Diyos, doon na po pumasok ang kahirapan, doon na pumasok, no, ang tinatawag, no, nagkaroon po ng kasalanan, nagkaroon po, no, ng sumpa sa tao. But ito pong umagang ito atin pong tatalakayin, no, about doon separation na nangyari kina Adan at Eva, at ano ba yung ibinigay ni Hesus Kristo para sa atin. Amen po ba? In Genesis chapter 3 verse 1 to 5, no? Sige po. Basahin po natin diyan sa Genesis chapter 3 verse 1 to 5. Ito po ay istorya po na kung saan po, no, nakapasakop po, no, ano ba ang nangyari, no, sa tao, no? Okay. Open your Bible in book of Genesis chapter 3 verse 1 to 5. Tagalog po 'yan. Ang sabi po dito, okay. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Amen? Minsay tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ang babae, ang tinutukoy po dito ay si Eva. Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong yon, mamamatay kami. Okay? 4. Hindi totoo yan. Ito na ang kasinungalingan ni Satanas. No? Hindi kayo mamamatay. Wika ng snake. Tinyang age siya. Puta, magkamali ko. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungang iyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Amen? So makikita po natin dito kung gaano katuso ang dyablo, no, na sinabi, no, kina Adan at Eva, no, yung mga bagay-bagay na labas, no, kabaligtaran doon sa plano ng Diyos sa kanila na sinabi ng Diyos para sa kanila. Amen po ba? Kaya nga ang nangyari dito, nagkaroon po sila ng idea. No? Nagkaroon sila ng idea, pumasok sa kanilang kaisipan na nagkaroon ng doubt na yung kung ano yung sinabi ni Yahweh sa kanila ay parang hindi totoo. Why? Because nakinig sila eh. Tama ba? Parang merong argument na nangyari dito, but at the end po ng ating binasa, parang nag-a-agree na sila, no? Doon sa temper, doon sa snake. Amen? At ang sabi dito, no, makikita natin, as we all know, this was a lie. Di po ba katotohanan ng sinasabi ng Biblia, ito ay kasinungalingan. Amen po ba? Kasinungalingan na sa totoong dinisenyo ng Diyos ni Yahweh sa tao.
Kaya nga po kung makikita natin dito, no, kung ang sina Adan at Eva, no, ay sabi nga po, no, ng marami, no, noong bata ako naririnig ko, kung kaya sina Adan at Eva, ang sabi nila ay hindi nagkasala at hindi nagkamali, hindi na-fall sa kasalanan. So siguro po tayo ngayon ay hindi alam din ang kasalanan. Tama ba? Kaya nga po kasi ang sabi ng Bible, no, maganda ang dinisenyo ng Diyos sa tao. Magsimula lamang pong napahiwalay ang tao nung malaman nila, no? Nung ipinaalam ng diablo sa kanila, no, yung mali, yung kasinungalingan na nanggaling mismo kay Satanas. Amen po ba? Kaya nga po ang sabi niya dito, the man and woman did not become like God. After nilang kinain yung ipinagbabawal na bungang kahoy, sila ba ay naging katulad ng Diyos? Doon pala po makikita natin doon na may kasinungalingan na si Satanas, amen, na hanggang ngayon, nagsisinungaling siya. Hanggang ngayon sa buhay natin, amen. Kaya nga pong sabi niya dito, no, the man and woman did not become like God at all. Instead, they are trying to become God. Amen. Ang gusto ng tao ay higitan o maging kagaya sila ng Diyos. Amen. Kaya nga po sila ay na-fall. No? Kaya sila ay natukso dahil meron sa kanilang kaloob-looban na talagang gusto nilang maging kagaya ng Diyos. Amen po ba? And they become, ang sabi dito, they become of themselves. We have become less of what we are created to be. And this is why we need spiritual growth. Amen. Kapag nalaman po natin, no, ito ay pamamaraan mo ng Panginoon, no, when we read the Word of God, alam niyo po, when mas lalo tayong lumalalim sa pagkakaunawa po sa ating Diyos na kinilala natin sa ating mga buhay. At kung si Lord po, no, ay talagang kilala natin sa ating mga buhay, alam niyo po yun, nalilesen po yung pagkilos ng kaaway sa mga buhay natin. At kapag ikaw ay talagang nasa presensya ng Panginoon, you know the voice of God. Maririnig mo ang tinig ng Diyos. You are very sensitive, no? Doon sa discernment, doon sa pagkilos, doon sa boses ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga po ang nangyayari, nagiging maayos, nagiging tama, nagiging maayos yung buhay natin because we know how to discern. No, yung tinig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya nga po ang sabi dito, no, tayo ay nilikha, ang sabi ng Bible, sa kanyang wangis. Amen? At ito ang ipinangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, kung maririnig nyo po, no, yung in the Old Testament, makikita nyo po doon, ang sabi nila, kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, parang si Lord, no, ay talagang Diyos ng, ang tawag doon, wrath, no? Parang ano siya, parang, ang tawag sa Tagalog, yung wrath, yung takot na takot yung mga tao that time, no? Doon sa panahon po in the Old Testament. But ang sabi nga po ng isang pastor, but kapag binasa mo in the Old Testament, makikita mo din naman kung papaano, no, pinahalagahan ng Diyos ang tao. Kung papaano, no, minahal ng Diyos ang tao. Amen po ba? Kaya nga po dito, makikita natin dyan in Ephesians chapter 2 verse 1, noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Ito po tayo dati. Amen. Pero praise God. Sabihin mo sa katabi mo, praise God. Amen. Hindi na ako ganon, kagaya ng dati. Amen. Tayo ay bago na kay Kristo. Amen. Ang sabi dito, ano yung buhay natin dati, katulad din nila. Amen. Napasama tayo doon, no, sa kasalanan na nagawa ng ating mga ninuno. Sino po yun? Sina Adan at Eva. Subalit, ang sabi dito, no, sa pamamagitan ng ating pagtanggap, sa pamamagitan ng ating pakikipagrelasyon sa Panginoon, no, ng ating buhay, ang sabi dito, binigyan tayo ng bagong pag-asa at bagong buhay na kasama siya. Amen. Na ang sabi dito, hindi na tayo kasama ngayon doon sa mga pasaway. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, hindi na tayo kasama doon sa mga pagsuway o mga pasaway. No, ang sabi dito, sa mga kasalanan natin, maigi kayo. Hindi na tayo kasama doon sa pasaway. Sabihin mo sa katabi mo, oo nga. Amen. We are blessed. Why? Now you are here. You are in the presence of God. Amen. Why? Because you know the truth and the truth shall set us free. Amen. Alam na natin ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Sino dito yung pinalaya na? Magsabi ng amen. Amen. Lahat tayo ay pinalaya na. Why? Because we receive the Lord as Lord and Savior ng ating mga buhay. At napakainam po na laging nasa presensya ka ng Panginoon because
If you are in the presence of God, you are protected. Hallelujah. Nung ang tao ay nagkasala, sila ay tumugon dun sa panawagan ni Satanas. Anong nangyari? Na-deceive sila. At makikita natin doon, no? They are not protected anymore. Why? Because doon sa kanilang pagsuway. Kapag tayo po ay lumayo sa presensya ng Panginoon, may pagkakataon doon, 100 times, binabalik-balikan ka ng kaaway. Amen. But if you are really in the presence of God, amen, nagiging sensitibo po tayo, mas lalo sa tinig ng Panginoon. Especially right now. Amen. Kung nakikita po natin yung ating mga paligid, no? Kailan lang, no? May earthquake na nangyari. If you are sensitive, no? Doon sa nangyayari, no? Dito sa ating mundong ginagalawan, yan po ay mga senyales, no? Wake up call ng Panginoon, no? Sa bawat isa sa atin. Now, ang sabi po dito, no? Sa Ephesians chapter 2:1, nung unay mga patay kayo. But now, praise God. Sabi mo sa katabi mo, praise God, I am alive because of Jesus. Sabihin mo nga, I am alive because of Jesus. Ako ay buhay dahil kay Jesus. Amen? Hallelujah. The Bible said, sabi dito, they were still human. Sila talaga ay tao. May kahinaan, no? Ang sabi dito. Adam and Eve fell from the perfect state they were created in. Ang sabi dito. And were now in a strange stone that the Bible calls sin or death. Sila po ay namatay. No? Hindi po physically. No? Separation, it means death. Kasalanan, napahiwalay ka sa presensya ng Panginoon. Ikaw ay lumabas doon sa panuntunan ng Diyos. No? Sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya every now and then, mga RRF leaders, mga nagme-mentor sa atin, rini-remind lagi tayo, no? Kinukulit tayo. Amen. Hanggang pang pastor mo, hanggang pang leader mo, kukulitaan na kayo, sabihin mo, okay yan, kasi na kayo buring may pahamak. Amen. Amen. Pwede bang hawakan mo yung kamay ng katabi mo? Kasi mahal kita eh. Amen. Kaya gusto ko lagi kang nasa presensya ng Panginoon. Amen. Amen ba? Amen ba? Sige, hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo, mahal kasi kita. Kung nasaan ako, dapat nandun ka. Huwag kang hihiwalay. Amen. Dahil hindi natin alam ano yung possible mangyari mamaya, bukas, sa susunod na araw. Amen. Si Lord lamang, no, ang susi ng lahat. Amen. Papagkanta niyo ko pa kanina. Sabi dito, to sin means to miss the mark. And death means to separate from life. Life, it means the life of Jesus. Especially separated from the life of God. Amen. Napahiwalay po sila. Kaya po ang nangyari noon, nung sila ay lumabas doon sa panuntunan ng Panginoon, anong sabi doon? The next chapter, doon na po nagsimula. Makikita natin dyan, as from chapter 4 yata, 5, ang sabi doon na ikaw na babae. Amen. Doon na ipinakita na patseing babae, magdalang tao yan. Ano sabi doon? Doon nagsimula, maghihirap ka. Ikaw na asawang lalaki, ang ipapakain mo sa iyong pamilya ay, ang sabi doon, pagpapawisan mo. Doon na po nagsimula yon. Why? Because nagsimula na po silang lumabas doon sa covering ng Panginoon. Amen. But praise God, hindi hinayaan ng Panginoon na manatili tayo doon. Mamaya itatalakay natin dyan. No? Amen? Sa Ephesians chapter 4:18, ang sabi dito, at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Hindi ako yan. Sabihin mo, hindi ako yan. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. No? Naging sina Adan at Eva, ang sabi dito, wala silang pangunawa, wala silang pakialam. Amen? In-ignore nila kung ano yung sinabi ni Yahweh sa kanila, ginawa pa rin nila kung ano yung gusto nila. Amen? And sometimes ganun tayo. Amen? In general. Amen? Sabi dito, nagkakaroon tayo ng kamangmangan. Ang sabi dito, at kadalasan, matigas ang ating mga ulo. Kaya nga kumisan, merong pamamaraan ng Diyos na bagamat masakit. Kung yung masakit na yan, ang siyang pamamaraan ng Panginoon para lumambot tayo. Balamit ang bakang pepa bukal.
Amen? Gumagawa ng pamamaraan ng Panginoon, no, para magising tayo sa katotohanan doon sa kanyang panawagan. Amen? And not only to us, even ito po ay ina-address ko sa buong mundo. Amen? Kung ano-ano na po yung mga nangyayari, mga signs, no, na ipinapakita ng Panginoon na malapit na siyang dumating, but still, tayo pa rin ay minsan natutulog. Amen? Sabi mo, wake up! Amen? Kaya nga gumagawa ng Panginoon ng ibang pamamaraan to wake up us, no? Para magising sa katotohanan doon sa plano niya sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya nga ang sabi niya dito, no, wag nating hayaan na ang kamangmangan o katigasan ng ulo ay minsan pang mag-reign at mag-rule sa mga buhay natin. At kapag ang kamangmangan at katigasan ng ulo ay ito po talagang nag-rule at nag-reign sa mga buhay natin, sometimes, no, ito na po yung pamamaraan na katulad ni Adan at Eva, tayo ay napapalayo at napapahiwalay sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Sabi dito, they lost it all. Nawala ang lahat. Lahat ng magagandang plano ng Diyos sa tao, biglang naglaho. Amen. They lost themselves, even ang kanilang mga sarili. Amen. Habang sila, nung lilikha sila ng Diyos, sila ay nag-e-enjoy doon sa Garden of Eden. Ang sabi ng Bible, they are naked. Amen. Sila'y hubot-hubad, but wala po silang malice. Wala silang malisya because they didn't know the good and evil. Ang sabi ng Bible, but nung sila ay nagsimula na fall, kinain, yung ipinagbabawal na bungang kahoy, sila po, ang sabi ng Bible, ay nagkaroon ng unawa. Ang sabi ng Bible, sila ay nagtago. Hinahanap sila ni Yahweh, sila ay nagtatago. Kaya nga sabi niya, nasaan kayo? Sila ay nagtago. Anong sabi ng Diyos? Ang sabi ni Yahweh, bakit kayo nagtatago? Nagkaroon po sila ng shame. Sila po ay nahihiya. Why? Because sila po ay na-fall sa kasalanan. Amen po ba? Ang sabi dito, and the light they were created to have, they overturned the entire design, and this what is happening. Nabaligtad yung magandang dinisign ng Diyos sa tao. Amen? Binabaligtad bigla. No, nagkaroon ng reversing yung order na plano ng Diyos sa tao. Kaya nga po kung minsan, di ba, sinasabi natin, kung ano yung nangyayari sa buhay natin, hindi naman ng Diyos ang may kagagawan. Sino nag-reverse? Sabi mo sa katabi mo, tayo. Kailanman ang Panginoon, hindi siya humiwalay sa atin. Totoo po yan. Hindi humihiwalay ang Panginoon sa atin, even though na tayo ay nagkakamali. Amen? Kaya nga po, di ba, ano sabi ng Bible? Ibinigay niya sino? Yung kanyang bugtong na anak. Kung sino man ang sumampalataya, ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon na siya ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Ang sabi po dito, no? They lost it all. They lost themselves and the life they were created to have. They overturned the entire design and that's what is happening. Amen. Meron po akong 4. Ano yung dahilan? Bakit nagkaroon ng reversing the order at nagbago yung entire design ng tao doon sa plano ng Diyos sa kanila? Okay, are you ready, church? Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Number 1, they became independent from the source. Independent, it means nagsarili sila. Lumabas sila doon sa dinisenyo ng Diyos para sa kanila. Nagkaroon po ng pride because of Satan. Amen? In Genesis chapter 3, verse 23 to 24, sabi dito, yung unang puntos natin, they became independent from the source. Genesis 3:23 to 24. Kaya pinalayas sa halamanan ng Eden ang tao. Sino yung pinalayas? Sino po? Bakit sila pinalayas? Kung talaga nakikinig, bakit sila pinalayas? Disobedience. Amen. Ang sabi dito, no? Pinalayas sa halamanan ng Eden ang tao upang, ano nangyari? Magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Ito na po.
Then, pinalaya siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay siya ng bantay ng kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas upang hindi malapitan ni numan ang punong kahoy. Amen. So, nagkaroon na po dito ng disobedience, no? Kaya nga po, di ba, marinig natin yan, temporary, no? Ang presensya ng Panginoon ay napahiwalay ang tao because doon sa kanilang nagawang pagkakasala o kanilang pagsuway. When Adam and Eve ate from the tree, they moved away from God. Nung sila po ay nagsimula ng kainin yung bungang kahoy, no, na ipinagbabawal ng Diyos na kanilang kainin, ang sabi doon, ang sabi po dito, doon na po nagsimula, ang sabi dito, na mapahiwalay ang tao sa Diyos. Amen. They move away from God and trying to gain their life apart from Him. Eto na. After nilang ma-fall, after nilang napahiwalay sa presensya ng Panginoon, doon na po sila gumawa ng sarili nila. No, labas doon sa kanilang source. Sino po yung source nila? Ang ating Panginoon. Ang sabi dito, gumawa na sila ng sarili nilang buhay. Gumawa na sila ng sarili nilang way how to move far away from God. Amen po ba? Kaya nga po ang sabi dito, they thought they could get knowledge and wisdom. Tingnan nyo naman. Ang isip nila ay magkakaroon sila kasi ang sabi ni Satanas, magiging katulad ngayong parang Diyos. Sabi niya, di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Totoo yan. Kaya nga ang sabi dito, ang iniisip ng tao, magkakaroon siya ng kaalaman at karunungan sa kanilang pinagmulan. Alam niyo po ba kung sina Adan at Eva ay hindi na-fall doon sa Garden of Eden? Alam niyo po, siguro, no? Totoo yan, baka ang kasalanan na hindi magrurulo at magre-reign dito. Yes, totoo yan. But meron nga pong nangyaring reversing doon sa order, doon sa plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po. Kaya nga sabi, they no longer needed Him and took step away from their role of dependency. Doon na po nagsimula, no, na sila ay lumakad, sila, no, ay tumalikod doon sa panawagan ng Diyos para sa kanila. To make the story short, no, hindi na nila na-fulfill yung talagang dinisenyo ng Diyos para sa kanila. Kaya nga po, kung makikita nyo po, after the creation, after po na-fall ang tao, basahin nyo po sa mga susunod na chapter, tingnan nyo po kung ano yung naging buhay ng tao after sila ay nag-disobey kay Yahweh. Amen. Ano po yung revelation nito sa bawat isa sa atin? No? Ito po ay isang panawagan ng Panginoon sa atin that we need, no, yung intimacy na relasyon natin sa Panginoon. Day by day, every minute, sa araw-araw ng ating mga buhay, gusto ng Panginoon ay nagiging tama at magiging maayos ang ating buhay na kasama siya. Ito ay panawagan sa bawat isa sa atin na kailangan natin maging sensitibo. No? Mas lalong makilala ang Panginoon sa ating mga buhay. No? Kung itong pamamaraan nito ay hindi kalooban ng Panginoon, sabihin mo sa kanila, huwag nating gawin. Kung ano lang yung pinapagawa ng Lord sa atin, yun lang yung gawin natin. Amen. Sasabihin ko po sa inyo, kapag tayo ay lumabas doon sa presensya ng Panginoon, sa ayaw mo sa gusto, kapatid, mapapahamak ang bawat isa sa atin. Amen. For how many years yung buhay natin, no, naging palalo, naging hambog, naging mayabang sa harapan ng Panginoon. But praise God, nung tinanggap natin si Lord sa ating mga buhay, binigyan tayo ng bagong pag-asa, tayo ay nagpakumbaba, tayo ay nag-confess sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga po, ang sabi ng Bible, we enjoy the life now because we receive Christ in our life. Na-enjoy natin yung buhay natin yan because of Jesus. Amen. Ang sabi ng Bible, no, siya ay nagkatawang tao dahil sa pagmamahal niya sa atin. Hindi hinayaan ng Diyos Ama na tayo ay manatili doon sa pagkakagapos ng kasalanan. Siya ay gumawa ng pamamaraan upang ang bawat isa sa atin ay abutin, maibalik muli doon sa original design ng Panginoon. John chapter 10, 10b. Amen. A and B, naparito ang kaaway upang pumatay. Winasak, pinatay niya yung buhay natin. Amen. Before. Di ba niya pinatay? Pinatay niya. Napahiwalay
nagliwaliw siya doon sa kayamanan na meron siya. Iba't ibang mga gadget yung binili. Nag-enjoy siya, nagliwaliw siya. Nung maubos lahat ang kanyang kayamanan, doon niya naalala yung kanyang tatay. And sometimes ganun tayo. Kapag meron tayong pinagdadaanan o meron tayong makangan, doon natin naaalala ang Panginoon. Kaya nga, di ba? Sabi ko nga, huling option si Lord. Parang option lang natin si Lord. Pero habang tayo ay talagang binibless ng Panginoon, si Lord pinagpapala niya ang bawat isa sa atin. Minsan nakakalimutan natin siya. Kaya nga kapatid, no? Sabi kanina doon sa tithes and offering, may pagpapala man o wala, binless ka man ng Panginoon, kailangan hindi natin siya nakakalimutan. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Kaya nga sabi niya dito, sabi niya dyan, they thought they could get knowledge and wisdom apart from the source. They no longer needed Him and took step away. Akala nila niya kailangan kasi. Yun ang sinabi ni Satanas, yun ang kasinungalingan na iniligay ni Satanas sa kanila. Yung knowledge, no, about doon sa kanilang pagkain, doon sa bungang kahoy na nagbibigay ng kaalaman sa masama at mabuti. Amen. Number one, they became independent from the source. Number two, they lost their relationships. Amen. In Colossians chapter 1:21, dati kayo'y malayo sa Diyos. Sabi dito, at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ito tayo dati, tama ba? Ano yung buhay natin before natin na-receive si Lord? Kung hindi natin kilala si Lord ngayon, sa palagay ninyo, anong buhay na meron tayo? Uulitin ko Kung di natin nakilala si Lord at hindi natin tinanggap si Lord sa mga buhay natin, hindi tayo nagkaroon ng relasyon, tanong ko po, anong buhay yung meron na tayo ngayon? No? Amen? No ka rin tamo kaya? Ne? Saan tayo ngayon? Ngayon, Sunday. Ang Sunday Family Day. Amen? Siguro, atsuta mo SM kasi ating sale. Or kaya nasa barkada tayo. No? O kaya kasama tayo doon sa sa trend ngayon. No? Di natin alam kung ano yung buhay natin ngayon. But ang sabi dito, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway. Naging kaaway ba tayo ng Diyos before? Yes! May siyastabuntok. Amen? Pastor, ang ganaman yan, masyastabuntok Naging pasaway tayo for how many times? Pero si Lord, pilit pa rin niya tayong inaabot. Amen? Sabi dito, they lost their relationship with Him as well. And then sabi niya, this is what death. Ito yung ibig sabihin ng separation. May kamatayan na nangyari sa ating spiritual. When God said they will die, He meant that they would separated. Nung sinabi ng Diyos na kayo mamamatay, hindi ibig sabihin physically mamamatay sila. They are separated. Sila ay napahiwalay sa presensya ng Panginoon. Ang sabi po dito, from Him who is light. Amen. Kumbaga, at yung nakaking tamang tao, at yung nakakang Lord, pilinan mo ba rin tang lumuwal ka pa? Kung alam mo nasa tamang track ka na, dito ka na mapapaayos yung buhay mo, pupunta ka pa rin ba dun sa dati? Tanong ko kayo. No? Ngayon, na-enjoy mo na yung presence ng Lord, naunawaan mo na kung ano yung plano ng Panginoon. Lalabas ka pa ba? Babalikan mo pa ba yung dati mong buhay? Sabihin mo sa katabi mo, hindi na. Hindi na. Amen? Ay sasabihin ko po sa inyo, ang pagsisisi po ay nasa hulihan. Tandaan po natin hindi natatapos ang buhay ng tao after here sa iyong kamatayan, kapatid. Meron pang naghihintay sa iyo sa kabilang buhay. Buhay na walang hanggan at buhay na walang hanggang kamatayan. Amen. Amen po. Diretsanda na kayo po. Hell is real. Alya po, hello Hell ay totoo po.
Amen. Ito na po yung pagkakataon na kailangan nating seryosohin yung buhay natin. Di natin alam. Si Madam Bebe, sino ba yung mag-aakala? Amen. Kasanting nakatawan. Hanggang siguro kami nga doon, pastor, nabuhabot na kami. Yeah? But, di natin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa araw ng bukas. Only God. Amen? Amen po. So now, ito ay isang panawagan sa bawat isa sa atin. Amen? Na yung buhay na ibinigay ng Panginoon, ngayon pa lamang, kapatid, no, piliin natin na lumakad ng may katuwiran at ng may kabanala at ng may takot sa Panginoon. Amen po? Amen po? Nakukuha po ba natin? Ang sabi dito, the Bible refers to us alienation, become enemies. Nagkaroon ng yung alignment ng tao sa Diyos ay nasira. Nawasak. Kaya nga ang sabi ng Bible, we become enemies. Nung tayo ay nagkaroon ng separation sa Diyos. Tayo ay naging kanyang kaaway sa pamamagitan ng ating mga kasalanan. Becoming enemies of God and intimacy they had with the Creator was lost. Sabi dito, no, ang buhay po natin kanino nang galing? Sa ating Panginoon. Siya lang ang may hawak ng buhay natin. Amen po ba? Amen po ba? And if we are truly, no, tayo po ay nasa presensya ng Panginoon every now and then, katulad ng sinasabi, nagiging sensitive po tayo doon sa pangungusap ng Panginoon. Tinuturo po ng Panginoon sa atin kung ano yung mga hindi at dapat nating gawin. Now, it's your choice. Amen po ba? Binigay, pinaalala ng Yahweh sa kanila na ano yung dapat nilang gawin. At sila'y pipili nun. Amen. Kahit sino pa po yung preacher bumaba dito, kahit si Jesus pang bumaba dito para sabihin ito, it's your choice. Choice pa rin natin ang masusunod kasi sabi ng Bible ang inilagay dito, sino? Tao. Sino dito yung tao? Asan yung mga tao? Wala tang tao dito. Taas nga yung mga kamay ng mga tao dito. Sige, taas yung mga kamay nyo, sabihin nyo, tao ako. Sabi nga ng Lord, bakit hindi pusa, hindi kambing o whatever ang inilagay dito para mamahala sa lahat? Amen? Ang sabi ng Bible, no, actually, kaya nga binigay si Adan, si Eva doon, sa kapartner niya si Adan. Kasi nakita ni Yahweh, yung mga animals may partner. Samantalang itong special sa kanyang harapan ay walang partner. Kaya nga, ang sabi ng Bible, no, ibinigay si Eva kay Adan. Amen po ba? Now, sino inilagay dito para mamahala sa lahat ng bagay tao? Tayo yung may kakayahan to dominate our life. Amen. Kaya nga, ingat-ingat. Sabihin natin, ingat-ingat. Sa pagsasalita natin, life and death ay nasa dila, nasa pagbibigkas natin. Kung gusto mong humaba ang iyong buhay, diklarahan mo yan. Amen. Sino tayo gusto humaba ang buhay? Nasa sa atin po yan. Amen. Yung pagbigkas natin. Sabihin mo sa atin po, ingat-ingat. What you confess, you possess. Kung ano yung sinasabi mo, yun ang mangyayari sa'yo. Amen. Piliin natin kung ano yung tama sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Number 2, they lost the relationship. And number 3, they reversed the structure. Ito na. Pag sinabing reverse, binaligtad kung ano yung structure, no, na inayos ng Diyos sa tao. Genesis chapter 2. Sige, open your Bible in Genesis chapter 2. Genesis chapter 2, 15, and talon tayo sa Genesis chapter 3, verse 1 to 6. Binasa ko na pala yung Genesis chapter 3, verse 1 to 6. Sa Genesis chapter 2, 15 po tayo. Sige. 15. Ang sabi dito, inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sino inilagay? Sino po? Tao ang inilagay para pamahalaan, pangalagaan at pagyamanin kung ano yung ibinigay ng source sa kanila. Amen. Ano ba yung ibinigay ng Lord sa atin? Buhay. Sino yung buhay dito? Magsabi ng hallelujah. Ang sabi dito, pag
Panginoon. Because we have a relationship with Him. Nagiging sensitibo po tayo. Amen po ba? Kaya nga po ang sabi dito sa number 3, no? They reverse the structure, no? In the creation, God was on the top. Ang Diyos ang nasa una. And Adam and Eve, ibinigay ang otoridad. Sino yung nasa top lagi dapat? Si Lord. Sino yung inilagay dito para mamahala? May authority? Sino yung magdidesisyon? Sino ang pipili? Sino magbibigay ng kaunawaan, ng wisdom, ng knowledge? Si Lord. Amen. Nakukuha ba natin? And ang sabi dito, He was the Lord, ruler. But in the fall, humans to change the structure and became their own Lord. Dito po, doon po sa kanilang pagkabagsak, doon po sa kanilang, na-fall sila doon sa Garden of Eden, ang naging boss po doon at gumawa ng structure ay ang tao. Kasi nagkaroon na ng disobedience eh. Tama po ba? Yung structure na gustong gawin ng Panginoon, mabuild para sa kanila, ay sinira. Sinong sumira? Ang tao, sila yung sumira. Why? Because sila ay nakinig kanino? Kanino? Anong sasabing snake? Hindi. What ayon sabihin yung aas na? Amen. Sabi dito, sinong nagwasak o sumira doon sa structure, dinisenyo ng Diyos? Tao. Kasi nakinig sila. Kaya ako basta-basta makiramdam, nung ngali naman tuto. Maraming nasisira sa maling akala. Amen? Ako basta-basta maniwala sa maling akala. Amen? Amen ba? Marami pong nasisirang relasyon dahil sa maling akala. At sa huli? Amen? Amen po? Sabi dito, no? But in the fall, humans to change, no? Sinira. No, nagbago yung struktura, yung binig ng Diyos para sa tao. And become their own Lord. At ang sarili nila, ang Diyos nila. Bakit? Kasi nga, sila ang nag-rule, sila yung nag-reign doon sa gusto nila at hindi doon sa gusto ng Diyos. Amen po ba? They tried to become like God. They become sabi dito, sufficient, controlling people who were judgmental and live by their own rules. Kapag tayo po ay napahiwalay sa presensya ng Panginoon, lahat ng mga negative thoughts, lahat ng mga negatibong mga bagay talagang ini-inject ng kaaway. Diyan tayo sisimulan, diyan tayo sisirain. Amen. But if you are in the presence of God, hallelujah, magre-reveal at magre-reveal ang Diyos sa bawat isa sa atin according doon sa plano niya sa bawat isa sa atin. Amen. If, sabi dito, no, reverse natin, tayo mismo, sinira natin kung ano yung plano ng Diyos para sa atin. At the end nito, sino yung mapapahamak? Tayo. Sabi nga ni Pastor Jing, di ba? Hindi naman kawalan ng Diyos sa lahat ng mga sinasabi niya. Amen? Amen po ba? Why? Because siya yung source. Sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. Amen? Amen po ba? Kung sa Kanya ang source, no, hindi ba natin kayang pagkatiwalaan yung ating pinagmulan naman? At yung pinagmulan natin, hindi basta-basta. Yung buhay mo ay nanggaling sa Kanya. Amen po ba? Amen ba? Hindi basta-basta yung pinagmulan natin. Sabi dito, He is the ruler. He is the King. Amen? Siya yung negosyanteng walang kalugihan.
Amen. Ito pang matindi. Sabi ng Bible, they tried to become God. But, hindi nangyari yun. Ano yung meron sila? Lahat ng mga negatibong nakalagay sa kaisipan na itinuturo ng kasinungulan ng dyablo. Pride. Unforgiveness. Hallelujah. Sabi dito, God did not allow things to stay that way. Ulitin ko. God did not allow things to stay that way. Kaya nga, gumawa siya ng pamamaraan mamaya. Malapit na tayo doon. He had another plan. Wow! Hindi hinayaan ng Diyos na manatili tayo doon. Tama ba? Meron siyang bagong plano na maibalik itong taong ito doon sa original na design. Yun yung redemption. Sino dito yung naririnig? Magsabi ng hallelujah! Amen. Sabi dito, God in Christ is reconciling all things. Inayos niya sa pamamagitan ni Jesus yung brokenness ng tao. Amen. Inayos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Lahat, all things. Amen. He redeemed His creation and He's putting it all back in place. Wow! Lahat ng sinira ng kaaway, kasama ang tao, anong ginawa? Inaayos muli ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo para maibalik muli doon sa original na design at lugar. Amen po ba? Sabi dito, paano daw niya ginawa ito? God paid the price. Binayaran ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo yung ating pagkakasanla at pagkakautang. The Holy God required the death of penalty for the sin of humankind. Sino yon? Sino yung nagbayad? Yung kanyang kaisa-isang anak na pinaniwalaan mo, tinanggap mo, inari mo sa iyong buhay. Na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, sa ikatlong araw siya'y muling nabuhay. He paid for the price for the sin of humankind. Tayong lahat ito, kapatid. Isaiah chapter 53 verse 5 to 6. Open your Bible. Ito po, ito yung ginawa niya para sa atin. Dinideklarahan natin yan. Open your Bible. Lahat po ng may Bible, sige, pwedeng paki-open chapter 53. Ito yung ginawa niya, kapatid, sa bawat isa sa atin. 5 to 6. Dahil sa ating mga kasamaan, kaya siya ay nasugatan. Sino yung nasugatan? Sino? Amen. Ang sabi dito, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Sino yung nabugbog? Sino yung nasugatan? Sino yon? Yung napako sa krus, kapatid. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na kanyang tinamo. Wow! Sabihin mo sa katabi mo, congrats! Magaling ka na sa lahat ng inyong karamdaman. Amen! Nasabi dito, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na kanyang tinamo. At sa mga hampas na kanyang tinanggap. Sino yung binugbog? Sino yung sinugatan? Si Jesus. Siya yung hinampas. Sa pamamagitan, para kanino? Para sa atin. Amen. 6. Tayong lahat ay para mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig pa rin ni Yahweh. Wow! Nagkanya-kanya ng lakad, lalo na pati ating sale. Sabihan tamo ang Lord, Lord, intindihan mo naman. Na? Lord, paano ko intindihan mo naman kasi once in a while yan mo ining sale. Sayang niya po yung 50% off, Lord.
Bumawi na ako mampukin praise and worship next Sunday. Amen? Amen po. Sabi dito, nagkanya-kanya tayo. Katulad ng isang, sabi dito, naligaw na tupa. Amen? Ngunit nagkanya-kanya kayo tayo ng lakad, ngunit inibig pa rin ni Yahweh. Ito yung magandang balita. Papalpak tamo, magsinungaling tamo, maglaranta mo, gagawa tamong iya masanting, pero every now and then, no, tatanggapan na katamong Lord, ninong taong pwedeng tumanggap kaya katamong makanita? Itamo nga, pati ating ginawang masanting kaya katam, kulang na mo, lumwala rin matatang. Ne? Kenny, sabi na Kenny, bagamat ang sabi dito, may mga ginagawa tayong mga kasamaan, pero iniibig pa rin tayo, mas lalo ni Lord. Sino yung taong gumawa nun? Isang tao na hindi nagkasala. Sino yon? Si Jesus. Saan ka pa? Ito po yung ating pinagmulan, ha? Amen. Ngunit inibig ni Yahweh na sa kanyang ipataw, hallelujah, ang parusang tayo ang dapat tumanggap. E ako, maswelo kanya? Maswelo kayo? Dapat itaming mipako. Dapat itaming mamayad. Pero inako na yung gana-gana. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Sabi dito, this application of redemption is the process of growth. It is the returning of everything to its rightful. Amen? Ano rightful? Righteous. Sabi dito, place before God. Amen? Naging matuwid na tayo ngayon. Dahil sa pagkakatubos natin. Sinong nagtubos sa atin? Pamamagkas na. Sino nagligtas sa atin? Si Jesus. Amen? Sabi dito, this application of redemption is the process of growth. It is the returning of everything to its rightful, righteous place before God. We become dependent and give up on our independent. Amen? Ito tayo. Amen po ba? We become dependent na tayo ngayon ay nakadepende na sa Panginoon. Amen? Ibinigay na natin yung buhay natin sa Panginoon. Dati independent tayo na, makasarili tayo. Now, tayo ay dumidepende na doon sa ating source. Doon sa gumawa ng structure ng buhay natin. Wow! Number 2, we give up trying to control things we cannot control and trust God's in control. Amen? Ang sabi dito, meron mga bagay-bagay, no? Hindi natin kontrolado, pero si Lord Jesus lang ang nagkokontrol ng lahat. If you are really in the presence of God. Amen? Sabi dito, number 3, we give up the role of playing judge with ourselves and others by giving condemnation. Amen? Sabi dito, we are no longer, no, hindi na natin kinokondemn yung mga sarili natin. Why? Because, no, si Lord na, no, ang nagmamay-ari ng buhay natin. Amen? Merong namamagitan sa Diyos. Sino yung namamagitan sa Diyos? Every now and then, nagkakasala tayo. Nire-remind tayo ni Jesus, binayaran ko na yung kasalanan niyan. Hanggang makanyan niya yan, hanggang kakalingwa na ako minsan, hanggang ating sila kakalingwa na, pero kaluguran kaya pa rin kasi bayad na yung kasalanan na. Amen. Amen ba? Bagamat na yung minsan, summer lalo na yeni, manyaman mag-swimming. Akakalingwa na ako, pero kaluguran kaya pa rin yan. Bagamat una na yung swimming, kaluguran kaya pa rin yan. yung magbayoy, Lord, kaya katamo, amen. And you know what? Makikita mo po, yung isang nag-grow sa Panginoon, pipiliin niya pa rin talaga si Lord. Sino dito pumipili para kay Lord? Kahapon, sobrang pagod natin. Di ba, naglakad tayo? At habang naglalakad tayo, talaga, alam ko, merong nagdi-declare dito Lord, in the name of Jesus, in Pali. Yakwabak pa, Lord, in the name of Jesus. Kasi po, 3 o'clock, hindi katamong lakarin. Sabi ko, Lord, in the name of Jesus, katulad na rin Israelites, kinover mo kami kimpali.
milyari na po. Yan yung malago, after tamo ka rin minuran. Yes na kung yes ka niya. Nakikita nyo ba gaano ka-powerful yung binidigkas natin? Amen? Amen po ba? Akawa tayo po. Nukaring ka pa niya? Nukaring ka pa. Pagpalit mitang source mo, ayaw ako ikay pagpalit eh. Sabi na ni Bible, gana-gana pag-aari na pagpalit me. Halime, sabi mo halime. Halime. Ay may pagpalit. Amen, ito yung pagpalit, yung source na pinagmulan tam. Amen? Number 4, we stop, sabi rito, redesigning life and making new rules. And instead, live the life God designed us to live. Amen? And in redemption, we begin to do things God's way. Amen? Kung na-receive na natin, we are already redeemed by the blood of Jesus. Di ba? So, malaya na ang bawat isa sa atin. We have freedom. Amen? Why? Because in redemption, we begin to do things in God's way. Kasi alam na natin tayo pinalaya na, di ba? Ikaw bang pinalaya ka? Mag-enjoy ka. Amen? Because we are already redeemed. Amen? We begin to do things. Ito na yung ginagawa natin. Pinipilit na natin ngayon no, kung ano yung magiging buhay natin na gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Hebrews chapter 6 verse 1 to 3. Nasa conclusion na po ako. Sa Hebreo, chapter 6, verse 1 to 3. Ang sabi po dito, kaya huwag na ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo. Ang pag-aralan natin kundi yaong maghahatid sa atin sa ganap na pagkaunawa. Huwag na nating iyukol ang panahon sa muling paglalagay ng mga saligang aral, pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan, sa paningin ng Diyos at ang pananampalataya sa Kanya. 2. Pagtuturo tungkol sa bautismo, pagpapatong ng mga kamay, muling pagkabuhay ng mga patay at ang kahatulang walang hanggan. It is a reminder po ito, no? 3. Sa halip, magpatuloy tayo. Plural. Sabi dito, magpatuloy tayo. Lahat tayo. Walang mapapaiwan. Sabihin muli sa katabi mo, kung nasaan ako, kailangan nandun ka. Amen. Lalo na patungkol kay Lord, ha? Iba po yung spiritual po yung tinutukoy dito, no? Okay, sabi dito, sa halip, magpatuloy tayo. Iyan, hallelujah. Iyan ang gagawin namin kung loloobin ng Diyos. Therefore, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity. Itinuturo sa atin ng Panginoon mga basics sa mga buhay natin. Amen. Into maturity. Amen. Not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and faith in God. The resurrection of dead, the eternal judgment. Ang sabi po ni Henry Cloud. Amen po ba? Katulad po nung sinabi ko kanina. Hindi po natatapos yung buhay natin dito. Amen? Hindi natatapos yung buhay natin pag tayo ay namatay physically. Meron pa pong naghihintay sa atin sa kabilang buhay. At doon sa kabilang buhay na yon, you have to choose. Dalawa ang pipiliin natin. Buhay na walang hanggan o walang hanggang kamatayan sa piling ng kaaway. Amen? Sige po, lahat tayo ay tumayo. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Awitin po natin yun, goodness of God. Amen. Thank you, Lord. Sige, let's worship our King, our Lord, our Savior. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Huya rabakanda rabashika rabababa. Yerebeshika rabababa kanda rabashika rababa. O, sambahin ang ngalan mo. Thank you, Lord Jesus. We bless your name. We glorify your name, O God. Sige. Manatili tayo sa diwa ng pagsamba sa Panginoon ngayon. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. O, purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. God is faithful sa kanyang mga anak. You are already forgiven. Amen. Bagamat napahiwalay tayo temporarily sa presensya ng Panginoon, but binalik tayo ng Diyos doon sa original design na wherein ang gusto ng Panginoon na mamuhay tayo ng may katuwiran, ng may kabanalan, i-enjoy ang presensya ng Panginoon habang tayo ay nabubuhay. We will reign and we will rule in this life. Hallelujah. Rabakanda, rabashika, rabak. O, sambahin ang ngalan mo. Deklarahan natin yung kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. the goodness of God. Come on, church. Sige, gawin natin ang panalangin ng awitin na to. Sige, pasalamatan mo ang Panginoon. You have led me through the fire. Yes! Hallelujah! Darkest night. Yes, oh Jesus. Close like no one. Thank you, Lord. I know you as a father. Yes, oh Jesus. I know you as Come on, church. Let's worship our King. I have Yes! Hallelujah! all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Jesus! All my life you Sige, sa iyong malakas na tinig, deklarahan mo ang Diyos sa iyong buhay. Sabihin mo sa Kanya, maraming salamat, Ama, sa buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa akin. every breath Yes! Yes! It's right here! Hallelujah! Yes, Jesus! Goodness is running out, it's running after me. Yes, Lord! Your goodness is Salamat, Panginoon, sa
us, O God. Your mercy endures forever in our life, O Jesus. Salamat, Panginoon, sa katupusan ng aming mga kasalanan, Panginoon, na iyong ginawa para sa amin, Ama. Maraming salamat, O Diyos, sa oras na to. You are faithful, O God. Yes, O Jesus, hallelujah. We bless your name, we glorify your name, O God. Salamat, Panginoon, sa oras na to. We give you glory. We give you praise, O Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We worship your name, O God. We bless your name. Salamat, Panginoon. Sige, hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Sige, hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Pwede ba nating ipag-pray? Sige. Pag-pray natin, no, yung ating kahawakang kamay. Sige. Lahat po tayo, ipag-pray natin sila. No? Let us pray. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sige. Deklarahan mo yung buhay ng katabi mo ngayon. Hallelujah, Jesus. Pinagpapala ko, Panginoon, aking kahawakan ng kamay. Thank you, Lord. We are protected. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkilos. Lord, I declare that anointing will come up, Lord, right now in the name of Jesus. Let the fire of Holy Ghost be moved right now, Lord, in the name of Jesus. Oh, rabababa, kanda, rabashika, rabababababa. Yarararabashika, rabababababa. Right now, receive, receive, receive right now. Woo, hallelujah. Receive the fire of God right now. Receive, hallelujah. Receive, hallelujah, right now. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Yes, Jesus. Salamat, Panginoon, sa oras na to. Kami nagkakaisa sa iisang paniniwala at iisang pananampalataya, Panginoon. That, Lord God, we will reign. We will rule in this life, O God. Dahil Ikaw ang aming pinagmulan, Ikaw ang aming source, Panginoon. Maraming salamat, Ama. I declare and decree right now, the love of the Father. Receive. Receive. Receive right now the love of the Father. Hallelujah. Receive right now in the name of Jesus. Hallelujah. Father, we love you, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Muli, Panginoon, Lord, patuloy na